Lakwatsirang babae. Ngayong araw maglakwatsa na naman ang babae. Siyempre hindi yan aalis ang babaeng yan kung hindi siya maglalagay ng kuloriti sa pagmumuka niya. Magaling lang naman yung babaeng yan sa paglalagay ng mga kuloriti sa pagmumuka niya. Pero paasikasuhin mo yan sa bahay, ipaglaba mo yan siya. Napakatamad niya. Pero utusan mo yan mag-makeup, mag-skincare. Napakabilis niya. Ang kubita dito sa bahay naninilaw na. Pero ang nguso niya pulang-pula. Pati ang pisngi niya, wala talagang kahihiyan. Kung may pupunta dito sa bahay, hindi siya mahihiya na ipasiar niya ang tao na nanlilimahid ang CR, na may nakasabit na pante. Yang alahas-alahas na sinusuot niya, ako na lang ang maaawa sa manghuldap sa kanya. Kaya walang mapapala, hindi man yan masasanla. Mahilig magsuot-suot sa mga aksesoris. Burara naman hindi ililigpit. Walang katahimikan talaga sa bahay tong babaeng to kahit masama ang panahon. Kahit mabagyuhin tayo, hindi talaga niya mapigilan ang pagkalakwatsira niya. Isasama pa ang mga bata sa mga kalukuhan. Sus, Dorinel, pa ganyan-ganyan ka sa itsura mo. Ako na lang ang mahihiya sa'yo. Maganda tignan. Pero papuntahin mo ang mga tao sa bahay. Mahihiya ka talaga. Tignan mo ang ginagawa sa anak, oh. Pinapainom na mga kung ano-ano. Yang bata, kaya yan magkakasakit, magkakasipon. Walang gana kumain, kaya anong binibigay sa nanay? Siya din talaga ang nagbibigay sa mga bata ng sakit. Kaya alam naman na hindi pa yan kumakain ng bata, paiinumin ng mga shake-shake na yan. Isa pa rin tong asawa sa babae, na nagkukonsinti sa asawa niya, na imbis mapagsabihan, natatakot sumusunod sa asawa niya. Malamang itong si Ricardo, ginayuma to ni Dorinel. Bakit magsusunod-sunuran sa kanya? Kaya kung ako pa kay Ricardo, kung ganyan ang estilo sa asawa ko, pabayaan ko yan siya, uy. Iiwanan. Napakaswerte naman yung magsunod-sunuran ako. Tignan mo ang lalaki. Binibidyohan pa ang asawa. Susuportahan niya talaga ang pinagagawa sa asawa. Kung ako kay Ricardo, hindi ako magsunod-sunuran kay Dorinel. Sus! Pero anong magagawa natin kay ginayuma man ang lalaki? Ay, wala tayong magagawa kapag gayuma ang umipik. Kaya siguro bihira lang maglalaban ng panty ang babae kay ginagamit niya yan pang gayuma sa asawa niya. Hindi talaga mahihiya ang babae, oh. Maghawak-hawak siya sa mga damit niya na nakadisplay na hindi naman bibili. Ganyan ang gusto sa babae, oh. Pag makalabas siya, ang magkain-kain sa labas. Kay sosyalira man. Hindi man yan kakain sa lutong bahay. Gusto niyang magpakasosyal kakain sa labas. Hindi yan siya mapakali pag makahawak ng pira. Kay one day millionaire man. Yang hidsit na yan, nakailang bili na siya niyang babae. Kaya sobrang bingi na. Kakasuksok niya yung mga hidsit na yan sa tinga niya. Yung mga bata kahit gusto niyan mag-iste sa bahay, hindi maka-iste. Kay ang nanay lakwatsira. Madadamay ang bata kahit gusto magpahinga, gusto matulog sa tanghali. Yung mga bata mahihirapan yan lumaki. Kaya hindi nakakatulog sa ayos. Sa tanghali, dapat ang bata natutulog. Pero tignan mo ang ginagawa sa nanay, dinadala sa mga shopping mall. Panay-panay pa ang bili sa laruan sa mga bata. Tamad naman magligpit. Panay ang reklamo na palaging nagkakalat ang mga bata. Kaya siya lang din naman ang may kagagawan. Yung mga pinambibili niya sa laruan sa mga bata, kung ibinili niya lang yun sa pagkain, nabusog pa ang mga bata. Masisiyahan pa ang mga bata, magkaroon pa ng sustansya. Tignan mo ngayon ang bata, nagdidi na naman ang malamig. Sigurado ako, sisipunin o ubuhin na naman yung bata. Kakabaga na naman yan sa pinagagawa sa nanay. Hindi talaga nag-iisip. Yung bata nilalabas